Lalaine, saan ba kumukuha ng malinis sa tubig ngayon yung mga apektadong residente ng ashfall? Yun inihayag ng Office of the Civil Defense kanina na hindi naman daw lahat ng mga lugar doon sa ibaba ng Bulkang Kanaon ay apektado ang kanilang water supply. May mga ilang mga residente pa rin na maaari pa rin kumuha ng malinis na tubig doon sa kanilang water supply batayan sa test na ginawa rin ng mga otoridad. Pero ang Office of the Civil Defense at Provincial Government ng Negros Occidental ay nag-supply na ng malinis na tubig doon sa mga residente na maaari nilang mainom simula yan kaninang umaga. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, katuwang ang fire truck na mga kalapit na local government unit upang linisin ang mga lugar na nabalot ng matinding ashfall mula sa Bulkang Kanaon. Batay sa ulat ng Office of Civil Defense, 17 barangay na malapit sa paligid ng bulkan ang binalot ng makapal na abo mula sa pagsabog ng Bulkang Kanaon kahapon. Kanina umaga, nagsagawa ng flushing sa mga kalsada ang BSP personnel at rescue team. Particular na dyan sa Barangay Araal, Barangay San Miguel, Barangay Hagimet at sa Lagranha, La Carlota City. Nag-deploy na rin ang mga water inflation unit ang provincial government ng Negros Occidental sa mga lugar na apektado ng ashfall. Gayun din ang water tanker ng OCD at Philippine Red Cross. Ito ay upang mag-supply naman ng malinis na tubig sa mga residente habang hindi paligtas uminom ng tubig na nagbumula mismo sa mga water spring sa ibaba ng bulkan. Ongoing yung ng pag-flushing ng mga ng mga taga Bureau of Fire and then ng mga volunteers. Even yung mga LDRRMOs from other cities and municipalities katulad ng Silay, Victorias, nagpadala sila ng mga nila, water tankers nila and personnel para tulungan si La Carlota bago na ma-flush out yung mga yung abo from doon sa mga daanan. And then yun nagtulong din sa paglilinis ng mga ng mga community natin areas para matanggal yung abo. Tumigil na rin ang wildfire na sumiklab kahapon sa bulkan na nagsimula ng alas 5 ng hapon at tumagal hanggang alas 9 ng gabi. Sa latest monitoring ng Tibog sa ng umaga, wala nang namataang apoy sa palibot ng bulkan. Posible nakatulong sa pagkapatay ng apoy ang malakas na pag-ulan kagabi. Pero nakaalerto pa rin ang BSP sakaling magkaroon ulit ng wildfire at kumalat sa mga pananim sa palibot ng bulkan. Ang wildfire ay bunsod ng inilabas na pyroclastic density current ng Mount Kanaon. We are prepared naman kasi meron naman silang mga MOA agreement with different truckers saka yung mga bus operators in case na magkaroon. So pili nilang maggamit yung kanilang mga transportation assets. And then meron na silang protocol and procedure kung sakaling pumutok, kung saan pupunta yung mga affected families, individuals, yung pick-up points. Then meron na rin silang way of indigenous communication. Samantala, June, sa mga susunod na araw ay magsasagawa ng simulation exercise ng OCD dito sa mga LGU upang matiyak kung nakahanda na ba ang kanilang mga evacuation center sakaling itaas sa alert level 4 ang Bulkang Kanaon at lumawak sa 10 kilometer ang permanent danger zone. Jude. Maraming salamat, Lalaine Moreno.